Itinulak nito ang anak para makapasok sa kwarto. Nang makita ang basag na frame at ang umiiyak na si Ara, napahawak ito sa kanyang bibig. Diyos ko po di. Tita, kasalanan niya. Masyado siyang madrama, pagdadahilan ni Katrina. Lumayas ka sa harapan ko, sabi ni Ara, ang boses ay malamig at walang emosyon. Tumayo siya, hawak pa rin ang punit na larawan. Ara, anak ti. Nagsimulang umiyak si Tita Lorna. Patawarin mo si Katrina. Patawarin mo kami di. Ngunit hindi na nakikinig si Ara. Tumingin siya sa kanyang tiyahin at sa unang pagkakataon, wala siyang nakitang awa o pagmamahal. Ang nakita niya lang ay isang mahinang babae na hinding-hindi siya kayang ipagtanggol. Tapos na po, tita, mahinahon niyang sabi. Tapos na po ang pasensya ko. Walang lingon-likod, nagsimula siyang mag-impake. Hindi na siya pumili. Hinablot niya ang isang lumang bag at walang awang isinilid dito ang lahat ng damit na maabot ng kanyang kamay. Hindi na mahalaga ang ayos. Hindi na mahalaga kung ano ang madala niya. Ang mahalaga lang ay ang makaalis. Ara, saan ka pupunta? Gabi na. Wala kang pera, humahagulgol na sabi ni Tita Lorna, nakahawak sa kanyang braso. Kahit saan. Kahit sa impyerno. Basta malayo dito, sagot ni Ara, marahang inaalis ang kamay ng tiyahin. Pinanood lang siya ni Katrina mula sa pintuan, ang mukha ay nagpapakita ng isang kombinasyon ng tagumpay at bahagyang takot sa resulta ng kanyang ginawa. Si Tito Ramon ay nanatiling nasa sala, nanonood ng G, na para bang walang nangyayari. Hinigpitan ni Ara ang hawak sa strap ng kanyang bag sa huling pagkakataon, sinulyapan niya ang kwartong naging kulungan niya sa loob ng 5 taon. Pagkatapos, tumalikod siya at nagsimulang maglakad. Dinaanan niya si Katrina. Dinaanan niya si Tita Lorna. Dinaanan niya si Tito Ramon. Walang nagsalita. Paglabas niya ng pinto, ang lamig ng gabi ang sumalubong sa kanya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Wala siyang pera. Wala siyang plano. Ang tanging dala niya ay isang bag ng mga damit at isang pusong basag na basag. Habang itinutulak niya ang kanyang motorsiklo papalayo sa bahay na iyon, isang pangalan at isang lugar lang ang pumasok sa kanyang isipan. Isang kanlungan na, kahit pansamantala, ay nagparamdam sa kanya ng kapayapaan. Nanginginig, pinaandar niya ang motor. Naglakbay siya sa madilim na mga kalsada, ang mga ilaw ng poste ay nagiging isang mahabang guhit dahil sa mga luhang muling namumuo sa kanyang mga mata. Huminto siya sa tapat ng isang pamilyar na lugar. Ang T. Cardo's Auto Repair ay sarado na at madilim. Ngunit para kay Ara, ito ang pinakamaliwanag na lugar sa buong mundo sa mga sandaling iyon. Bumaba siya ng motor. Nanginginig ang mga tuhod, lumapit siya sa nakasaradong gate na bakal. Humawak siya sa malamig na rehas, at doon, napasandal siya, ang bigat ng buong mundo ay tila nasa kanyang mga balikat. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi niya alam kung bakit siya napadpad doon. Ang alam niya lang, wala na siyang ibang mapupuntahan. At habang nakatayo siya doon, nanginginig sa lamig at sa kawalan ng pag-asa, isang ilaw ang bumukas mula sa maliit na kwarto sa likod ng talyer. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas, at mula doon ay lumabas si Cardo, nakapantulog lang at halatang nagising sa ingay ng motor. Nang makita niya si Ara na nakatayo sa labas, may dalang bag, at ang mukha ay basang-basa ng luha, ang pagod sa kanyang mukha ay napalitan ng matinding pag-aalala. Ara! Iyon lang. Ang pagbigkas lang ng pangalan niya sa boses na puno ng pag-aalala ay sapat na para tuluyang bumigay ang natitirang lakas ni Ara. Napahagulgol siya, isang tunog ng purong sakit at pagkatalo. Mabilis na binuksan ni Cardo ang kandado ng gate. Ang kalansing ng bakal ay tila isang alarma na gumising sa kaluluwa ni Ara. Hindi siya gumalaw, nanatiling nakasandal sa rehas, walang lakas na kahit iangat man lang ang kanyang ulo. Naramdaman niya ang kamay ni Cardo sa kanyang balikat. Mainit. Matatag. Ara, anong nangyari? Tanong nito, ang boses ay malumanay ngunit puno ng pag-aalala. Umiling lang si Ara, hindi mahanap ang mga salita. Ang kanyang paghagulgol ay unti-unting humina at naging mga hikbi na lang na kumakawala sa kanyang dibdib. Kinuha ni Cardo ang bag mula sa kanyang balikat. Halika sa loob. Malamig dito. Iginya siya ni Cardo papasok sa talyer.
Ang amoy ng langis at bakal na dati ay dayuhan sa kanya ay tila nagbibigay ngayon ng kakaibang pakiramdam ng seguridad. Dinala siya nito sa maliit na pinto sa likod, papasok sa isang simpleng kwarto. Isang kama, isang maliit na mesa, at isang kabinet lang ang laman. Dito pala ito natutulog. Umupo ka muna, sabi ni Cardo. Maingat niyang inilapag ang bag ni Ara sa isang sulok. Ikukuha kita ng tubig. Naiwan si Ara na nakaupo sa gilid ng kama. Nilibot niya ng tingin ang kwarto. Simple lang ito pero malinis at maayos. Ang lahat ay nasa tamang lugar. Isang salamin ng taong nakatira dito, tahimik, organisado, at walang anumang arte. Bumalik si Cardo na may dalang isang basong tubig at isang malinis na tuwalya. Punasan mo ang mukha mo, sabi niya, iniabot ang tuwalya. Pagkatapos ay umupo siya sa isang lumang silya sa tapat niya, binibigyan siya ng espasyo, hindi nagtatanong, naghihintay lang. Ang katahimikan na iyon ang mas nagbigay ng lakas ng loob kay Ara. Uminom siya ng tubig at dahan-dahang ikinuwento ang lahat. Ang sirang picture frame. Ang masasakit na salita ni Katrina. Ang katahimikan ng kanyang Tito Ramon. Ang pagkaubos ng kanyang pasensya. Habang nagsasalita siya, nakikinig lang si Cardo. Hindi ito sumasabad. Ang mga mata lang nito ang nangungusap, puno ng pag-unawa, at isang anino ng galit na hindi para sa kanya, kundi para sa mga taong nanakit sa kanya. Nang matapos si Ara, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Pakiramdam niya ay nabunutan siya ng tinik. Dito ka na muna, sabi ni Cardo, ang desisyon sa boses niya ay pinal at hindi mapapasinungalingan. May isa pang maliit na bodega sa likod. Pwede nating ayusin yon para maging pansamantalang kwarto mo. Sa ngayon, dito ka muna sa kama ko. Ako na ang matutulog sa sofa sa labas. Naku, Cardo, nakakahiya naman, mabilis na tanggi ni Ara. Kahit sa sahig na lang ako. Hindi pwede, mariing sabi ni Cardo. Bisita kita. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakatulog si Ara ng mahimbing. Walang masamang panaginip. Walang bigla ang paggising dahil sa takot. Ang tunog lang ng mahinang paghilik ni Cardo mula sa sofa sa labas ng kwarto at ang amoy ng langis na nakakapit sa unan na ipinahiram nito ang nagsilbing bantay sa kanyang pagkakatulog. Naramdaman niyang ligtas siya. Kinabukasan, nagising siyang may nakahanda ng isang tasang kape at pandesal sa maliit na mesa. Wala si Cardo sa paningin. Sa tabi ng kape ay isang malinis at nakatuping damit, isang maluwag na t-shirt na may logo ng isang brand ng motor oil at isang pares ng shorts. Malinaw na damit ito ni Cardo. Nag-init ang pisngi ni Ara, ngunit may kasamang ngiti. Isinuot niya ang damit. Amoy sabon ito, hindi amoy grasa. Para siyang batang nagsukat ng damit ng kanyang ama. Ngunit sa halip na makaramdam ng pagiging katawa-tawa, naramdaman niya ang pag-aaruga. Lumabas siya at nakita niya si Cardo na abala na sa pagkukumpuni ng isang jeep. Salamat sa damit at sa kape, sabi niya. Lumingon si Cardo, pinunasan ang kamay sa isang basahan. Umiti ito nang makita ang suot niya. Bagay sa'yo. Halika, kumain ka na. Pagkatapos, tutulungan mo akong maghanap ng trabaho para sa'yo. Ang mga sumunod na araw ay naging isang bagong routine. Sa umaga, pagkatapos ng almusal nilang madalas ay sardinas at kanin, aalis si Ara para mag-apply sa kung saan-saang tindahan at karinderya. Sa hapon, babalik siya sa talyer, madalas ay pagod at bigo, ngunit sasalubungin siya ni Cardo ng isang malamig na baso ng tubig at isang upuan sa lilim. Nagsimula siyang matuto ng mga bagay-bagay sa talyer. Minsan, tinuruan siya ni Cardo kung paano mag-check ng langis. Minsan, kung paano magpalit ng flat na gulong. Hindi siya nito tinuturo ang maging mekaniko, kundi para marunong siyang dumiskarte. Sa mga sandaling iyon, habang magkalapit sila at parehong may grasa ang mga kamay, nawawala ang pagiging tito ni Cardo at ang pagiging kaawa-awa ni Ara. Nagiging dalawang tao lang sila na nagtutulungan. Sa gabi, pagkatapos nilang kumain ng hapunan na niluto ni Ara sa isang maliit na rice cooker, uupo sila sa labas at manonood ng hihi sa isang maliit at lumang telebisyon na inilabas ni Cardo. Madalas ay nauwi sa pag-uusap ang panonood. Nagkukwento si Cardo tungkol sa mga nakakatawang customer. Nagkukwento si Ara tungkol sa mga pangarap niya noong bata pa siya.
Unti-unti, ang mga pader na itinayo ni Ara sa paligid ng kanyang puso ay nagkakaroon ng mga siwang. Isang hapon, umuwi si Ara na hindi katulad ng dati. Hindi pagod ang kanyang mukha. Hindi bigo ang kanyang mga mata. Tumatakbo siya papalapit kay Cardo, iwinawagayway ang isang piraso ng papel. Cardo! Cardo, natanggap ako, sigaw niya, ang ngiti ay abot tenga. Napangiti rin si Cardo, itinigil ang ginagawa. Saan? Sa karinderya sa kanto. Magsisimula na ako bukas. Waitress. May sahod na ako. Halos magtatalon siya sa tuwa. Ang kaligayahan sa kanyang mukha ay purong-puro na para bang nanalo siya sa loto. Para kay Cardo, mas mahalaga pa ito. Ito ang unang hakbang ni Ara pabalik sa pagiging buo. Para i-celebrate, bumili si Cardo ng 2 bot ng soft drinks at inaya siyang umakyat sa bubong ng talyer. Doon, umupo sila sa isang lumang banig, pinapanood ang unti-unting paglubog ng araw at ang paglabas ng mga bituin. Salamat Cardo, sabi ni Ara, ang boses ay mahina. Sa lahat. Wala yon. Sarili mong galing yan, sagot ni Cardo, nakatingin sa mga bituin. Hindi. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung nasaan ako ngayon. Siguro nasa lansangan pa rin ako, basang-basa ng ulan. Tumingin si Cardo sa kanya. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Isang totoong ngiti. Hindi pilit, hindi mahiyain, hindi malungkot. Isang ngiti na nagmumula sa puso, na nagpaliwanag sa buong mukha niya at nagbigay buhay sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Cardo ang isang pamilyar na kaba sa kanyang dibdib. Isang pitik. Isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Natulala siya sa ngiting iyon, sa ganda ni Ara na ngayon niya lang napansin ng lubusan. Ang tahimik at payapang sandali ay biglang pinutol ng isang matinis at nakakairitang tunog. Ang cellphone ni Ara. Nawala ang ngiti ni Ara, napalitan ng pagtataka. Kinuha niya ang lumanyang cellphone mula sa bulsa. Isang hindi rehistradong numero ang tumatawag. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Ilang segundo ng katahimikan. Si Ara ay nakakunot noo, nakikinig. At pagkatapos, nakita ni Cardo ang pagbabago. Ang kulay ay unti-unting nawala sa mukha ni Ara. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ang kanyang kamay na may hawak ng telepono ay nagsimulang manginig. Napahigpit ang hawak ni Cardo sa bote ng soft drinks. Ara! Anong problema? Hindi siya sinagot ni Ara. Nakatitig lang ito sa kawalan na para bang nakakita ng multo. Mula sa telepono, kahit mahina, narinig ni Cardo ang isang boses ng lalaki, bago ito tuluyang ibinaba ni Ara. Isang boses na puno ng pekeng pagsusumamo. Ara, ako to si Marco. Ang pangalang iyon. Marco. Parang isang kidlat na gumuhit sa kalmadong kalangitan ng gabi. Bigla, ang init ng soft drink sa kanyang kamay ay naging yelo. Ang mga bituin ay naglaho. Ang tanging nakikita na lang ni Ara ay ang madilim na anino ng kanyang nakaraan. Ara! Anong problema? Narinig niya ang boses ni Cardo, tila nanggagaling sa malayo. Umiling siya, hindi makapagsalita. Mabilis niyang pinatay ang tawag na para bang sa pagpindot ng pulang buton ay mabubura niya ang lahat. Ngunit huli na. Ang lason ay naipasok na. Wala iyon, pilit niyang sabi, ang ngiti na sinubukan niyang isuot sa kanyang labi ay mukhang isang basag na maskara. Wrong number lang siguro. Isang kasinungalingan. Ang una niyang kasinungalingan kay Cardo. At kinain nito ang kanyang konsensya. Tumayo siya. Gabi na pala. Baka hinahanap na ako ng mga daga sa bodega ko, biro niya, ngunit ang tawa ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Salamat ulit dito, Cardo. Mauna na ako. Mabilis siyang bumaba ng bubong, hindi na nilingon pa si Cardo. Alam niyang nakatingin ito, ramdam niya ang mga matang puno ng tanong. Pero paano niya sasabihin? Paano niya ipapaliwanag ang isang sugat na akala niya ay naghilom na, ngunit sa isang tawag lang ay muling nagdugo? Pagpasok niya sa pansamantalang kwarto niya, ang bodegang nilinis at inayos nilang dalawa, isinandal niya ang likod sa pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig. Doon, sa dilim, bumalik ang lahat. Ang alaala ay malinaw na parang kahapon lang.
Nasa maliit siyang apartment na inuupahan niya noon, ang buong ipon niya, 20,000 piso na pinaghirapan niya sa loob ng 2 taon, ay nasa loob ng isang brown envelope. Nakaluhod si Marco sa kanyang harapan, ang mga mata ay namumugto sa peking luha. Ara, parang awa mo na. Para lang to sa operasyon ni nanay. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Pangako, babayaran kita. Doble pa, triple pa, kapag nakaahon na kami. Ang puso niya, na puno ng pag-ibig at awa, ay hindi nakatiis. Ibinigay niya ang sobre. Hindi mo kailangang bayaran, Marco. Tulong ko na to sa inyo. Ang mahalaga, gumaling si tita. Niyakap siya ni Marco ng mahigpit. Pakakasalan kita, Ara. Kapag okay na ang lahat, pakakasalan kita. Pangako yan. Iyon ang huling beses na nakita niya ito. Pagkatapos ng 1 linggo, hindi na ito sumasagot sa mga tawag niya. Pagkatapos ng 2 linggo, cannot be reached na ang numero nito. Nang puntahan niya ang bahay na sinasabi nito, nalaman niyang hindi pala doon nakatira ang pamilya nito. Wala ni isang taong nakakakilala sa isang Marco na may inang may sakit. Doon niya naintindihan. Niloko siya. Hindi lang ang pera niya ang ninakaw nito, kundi ang tiwala niya, ang mga pangarap niya, at ang paniniwala niya sa pag-ibig. Napahawak si Ara sa kanyang dibdib. Ang sakit ay nandoon pa rin, tago at tahimik, naghihintay lang ng pagkakataong muling manariwa. Bakit ngayon pa? Kung kailan nagsisimula na siyang bumangon? Kung kailan may isang kardo na nagpapakita sa kanya na may mga tao pa palang mabubuti sa mundo? Kinabukasan, sa unang araw niya sa trabaho, dala-dala niya ang bigat. Pinilit niyang humiti sa mga customer, maging magalang at gawin ng tama ang kanyang trabaho. Ngunit ang kanyang mga mata ay laging napapatingin sa pinto, kalahating umaasa at kalahating natatakot na baka bigla na lang itong pumasok. Lumipas ang maghapon ng payapa. Nang matapos ang shift niya, nakahinga siya ng maluwag. Siguro, imahinasyon niya lang ang lahat. Siguro, panaginip lang. Naglalakad siya palabas ng karinderya ng isang pamilyar na boses ang pumigil sa kanya. Ara! Napatigil siya na estatwa sa kinatatayuan. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo doon si Marco. Ngunit hindi ito ang Marco na nasa alaala niya. Hindi ito ang lalaking mukhang kaawa-awa na umiiyak sa kanyang harapan. Ang Marco na ito ay nakasuot ng plansadong polo shirt, mamahaling pantalon at makintab na sapatos. May suot itong relos na kumikinang. Ang buhok niya ay maayos at ang ngiti sa labi niya ay puno ng kumpiyansa. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ara, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at takot. Hinahanap ka, sabi ni Marco, lumapit ito. Ara, I'm so sorry. Alam kong galit ka. Pero maniwala ka, may dahilan ang lahat. Dahilan? Anong dahilan, Marco? Ang nakawin ang lahat ng pera ko at iwan akong parang basura. Nagkaproblema lang talaga kami. Ginamit ko yung pera para makaahon. Para sa atin din to, Ara. Tignan mo ako ngayon. Maayos na ang buhay ko. Maibibigay ko na sayo ang lahat. Hindi makapaniwala si Ara sa naririnig niya. Ang kapal ng mukha nito. Walang pagsisisi. Walang hiya. Wala nang atin, Marco. Matagal nang tapos yon. Tinalikuran niya ito at nagsimulang maglakad palayo. Ngunit mabilis siyang hinabol ni Marco at hinawakan sa braso. Ara, please. Patawarin mo na ako. Mahal pa rin kita. Bitiwan mo ako, sigaw ni Ara, pilit na binabawi ang kanyang braso. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako pinapakinggan. Sa kanilang paghahatakan, isang motorsiklo ang pumarada sa di kalayuan. Si Cardo. Dumating ito para sunduin siya, gaya ng napag-usapan nila. Nakita ni Ara ang pagbaba nito mula sa motor. Ang kaninang mainit na ngiti sa mukha ni Cardo ay biglang naglaho nang makita ang eksena sa kanyang harapan. Napalitan ito ng isang malamig at seryosong ekspresyon. Hindi ito lumapit. Nanatili itong nakatayo sa tabi ng kanyang motor, isang tahimik na tagamasid. Ang pagkakaroon ni Cardo doon ay nagbigay kay Ara ng kakaibang lakas. Buong puwersa niyang binawi ang kanyang braso mula kay Marco. Sinabi ng bitiwan mo ako. Wala ka nang babalikan, Marco. Magsama kayo ng nanay mong may sakit na hindi naman nag-i-exist.
Natigilan si Marco, hindi inaasahan ang tapang ni Ara. Bago pa ito makabawi, tinalikuran na siya ni Ara at nagsimulang maglakad papalapit kay Cardo. Ara, sandali, pahabol ni Marco, ang boses ay desperado na. Magiging maayos din ang lahat. May maganda na akong trabaho ngayon. Sa isang malaking kumpanya. Hindi lumingon si Ara. Ayaw na niyang marinig pa ang anumang kasinungalingan nito. Ngunit ang huling sinabi ni Marco ay tumago sa hangin, isang pangungusap na walang kahulugan para kay Ara, ngunit isang bombang sumabog sa katahimikan ng gabi. Alam mo ba, yung kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Delmar Holdings ang pangalan. Nakarating si Ara kay Cardo, ang puso niya ay kumakabog. Tara na, sabi niya, ang boses ay pagod. Tumingin si Cardo sa kanya, pagkatapos ay sa papalayong si Marco. Walang emosyon ang mukha ni Cardo, ngunit ang mga mata nito ay madilim. Isang bagay ang nagbago. Sumakay si Ara sa likod ng motor. Habang umaandar sila palayo, napansin niya sa side mirror ang itsura ni Cardo. Nakatitig ito sa daan, ngunit ang isip ay malayo. Napakagatlabi si Ara. Hindi niya maintindihan ang biglang panlalamig nito. Ang hindi niya alam, ang pangalang Delmar Holdings, ay hindi lang pangalan ng isang kumpanya para kay Cardo. Iyon ay ang kanyang pangalan. Ang kanyang buhay. At ang marinig iyon mula sa bibig ng lalaking humahawak sa kamay ng babaeng unti-unti nang nagiging mahalaga sa kanya, ay isang pagsabog na yumanig sa pundasyon ng mundong itinayo niya para sa sarili. Ang biyahe pabalik sa talyer ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Hindi ito ang karaniwang katahimikan nila ni Ara na puno ng pag-unawa, ito ay isang katahimikang mabigat, malamig, at puno ng mga nonsensikal na salita. Delmar Holdings. Ang pangalang iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Cardo, parang sirang plaka. Paano? Paanong ang lalaking iyon, ang multo mula sa nakaraan ni Ara, ay nagtatrabaho para sa kanya? Para sa kumpanyang tinalikuran niya para makahanap ng kapayapaan. Ang bawat salita ay parang piyesa ng isang puzzle na ayaw niyang buuin pero pilit na nabubuo sa kanyang isipan. Ang pagdating ni Ara sa buhay niya, ang biglaang pagsulpot ni Marco, ang koneksyon nito sa kanyang kumpanya. Nagkataon lang ba ang lahat? O isa itong masalimuot na plano na hindi niya nakikita? Ang alaala ni Isabela, tumatawa habang ipinagtatapat ang kanyang pagtataksil, ay biglang sumagi sa kanyang isipan. Ang sakit ng pagkakanulo ay muling kumirot, sariwa na parang kahapon lang nangyari. Pagdating nila sa talyer, mabilis na bumaba si Ara. Salamat sa pagsundo, Cardo. Tumango lang siya, hindi ito tinitingnan. Hindi niya kayang tingnan. Dahil natatakot siyang baka sa isang tingin lang sa mga mata nitong puno ng kalituhan, ay gumuho ang pader na muli niyang itinatayo sa paligid ng kanyang puso. Kinabukasan, sinadya niyang maging abala. Nang magising si Ara, wala na ang nakagawian nitong kape at pandesal. Nakita niya si Cardo na abala na sa ilalim ng isang kotse, ang mga kamay ay puno ng grasa. Good morning, Cardo, bati ni Ara, may pag-aalinlangan sa boses. Gusto mo ng kape? Marami pa akong ginagawa, sagot ni Cardo, hindi man lang sumusulyap. Ang boses niya ay walang emosyon, parang bakal na tumatama sa bakal. Naramdaman ni Ara ang pagbabago. Tumayo lang siya doon ng ilang sandali, naghihintay, umaasa. Ngunit nang hindi na muling nagsalita si Cardo, tahimik na lang siyang umalis papunta sa trabaho, may bigat sa kanyang mga balikat. Buong araw, pinilit ni Cardo na ibaling ang isip sa trabaho. Ngunit ang imahe ni Ara at Marco na magkahawak ng kamay ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ang duda ay isang lason. Unti-unti itong kumakalat, binibigyan ng ibang kahulugan ang lahat ng kabaitang ipinakita ni Ara. Ang mga ngiti nito, ang mga kwento, ang pasasalamat, lahat ba iyon ay parte ng isang palabas? Nang bumalik si Ara ng hapon, hindi na niya natiis. Nilapitan niya si Cardo na nagpupunas ng mga gamit. Cardo, may problema ba? Diretsahang tanong ni Ara. Galit ka ba sa akin? Tungkol ba to kagabi? Si Marco wala siyang kwenta sa akin. Ex ko siya na. Buhay mo yan, putol ni Cardo, ang boses ay malamig. Wala akong pakialam. Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal kay Ara. Nakita ni Cardo ang sakit sa mga mata nito, ang pagkabigla. Isang parte sa kanya ang gustong bawiin ang sinabi, ang gustong yakapin ito at sabihing natatakot lang siya.
Ngunit ang parte na nasaktan ni Isabela, ang parte na nagtayo ng talyer na ito para magtago, ay mas malakas. Tinalikuran siya ni Ara ng walang salita at pumasok sa bodega. Naiwan si Cardo na nakahawak ng mahigpit sa isang wrench, nanginginig sa galit na hindi niya maintindihan kung para kanino, kay Marco, kay Ara, o sa sarili niya. Hindi niya na kaya. Kailangan niya ng kasagutan. Pumasok siya sa kanyang kwarto, kinuha ang isang lumang cellphone na para lang sa mga importanteng tawag, at idinayal ang isang pamilyar na numero. Si Ricardo, sagot ng boses sa kabilang linya. Ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. David, sabi ni Cardo, ang boses niya ay nag-iba, naging mas may otoridad, ang boses ni Ricardo Del Mar, may ipapagawa ako sa'yo. Discreetly. Ano po yon, sir? May isang empleyado sa Del Mar Holdings. Pangalan niya, Marco Sandoval. Ay background check mo siya. Lahat. At alamin mo ang koneksyon niya sa isang babaeng nagngangalang Arabella Reyes. Masusunod po, sir. Pagkababa ng telepono, napasandal si Cardo sa pader. Kinamumuhian niya ang ginagawa niya. Ginagamit niya ang kapangyarihan na tinalikuran niya. Ngunit ang takot na muling maloko ay mas matindi. Maya-maya pa, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa labas para piliting kalimutan ang lahat, isang boses ang muling pumutol sa katahimikan. Magandang hapon po, Kuya Cardo. Napalingon siya. Si Katrina. Nakangiti ito ng matamis, may dalang isang plastic bag na padaan lang po. Pinabibigay po ni tita. Merienda daw po para sa inyo. Salamat, maikling sagot ni Cardo, kinukuha ang supot. Si Ara po, andyan ba? Tanong ni Katrina, ang mga mata ay naghahanap. Nag-aalala po kasi kami sa kanya. Lalo na po ngayon na nagpakita na naman daw po yung ex-boyfriend niyang si Marco. Natigilan si Cardo. Kilala mo? Ay, opo naman, sabi ni Katrina, ang boses ay puno ng peking pag-aalala. Sobrang mahal po yan ni Ara dati. Grabe po. Noong iniwan siya niyan, halos hindi na po kumain si Ara. Halos ikamatay niya sa lungkot. Kaya noong nalaman naming nagpakita ulit, kinabahan po kami. Baka po kasi alam niyo na bumigay ulit si Ara. Gagawin po niyan ang lahat para sa lalaking iyon. Ang bawat salita ni Katrina ay parang gasolina na ibinubuhos sa apoy ng duda sa puso ni Cardo. Ang imahe ni Ara, bilang isang babaeng gagawin ang lahat para sa pag-ibig, o para sa lalaking may trabaho na ngayon sa isang malaking kumpanya, ay mas lalong tumatak sa kanyang isipan. Sige, mauna na ako, sabi ni Katrina, nakamit na ang gusto. Pakisabi na lang po kay Ara, nag-aalala kami sa kanya. Naiwan si Cardo na tulala, hawak ang merienda na hindi na niya balak kainin. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagkakasya na sa lugar. Isang desperadong babae. Isang oportunistang lalaki. At isang bilyonaryong nagpapanggap na mekaniko sa gitna. Perpektong bitag. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, tumunog ang kanyang cellphone. Si David. Sir, sabi ng assistant niya. Anong nalaman mo? Tanong ni Cardo, ang puso ay kumakabog. Nag-alinlangan si David ng isang segundo. Sir, Marco Sandoval is indeed our employee. Nasa sales department. At ayon sa mga record at sa social media trail, siya at si Arabella Reyes ay may mahabang history. Napapikit si Cardo. History. Ang isang salitang iyon ang kumumpirma sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang plano. At siya ang target. Ang mukha niya ay tumigas na parang bato. Ang pag-ibig na nagsisimulang mamukadkad sa kanyang puso para kay Ara ay biglang nalanta at namatay, napalitan ng isang malamig at mapait na desisyon. Ang mga sumunod na araw ay naging isang uri ng pagtitiis. Ang talyer, na dati ay naging kanlungan ni Ara, ay naging isang lugar ng malamig na tensyon. Ang bawat umaga ay pareho, susubukan niyang kausapin si Cardo, at sa bawat pagkakataon, sasalubungin siya ng isang pader ng katahimikan. Cardo, may nagawa ba akong mali? Sinubukan niyang tanungin isang hapon, habang ito ay nakatalikod at nag-aayos ng mga tuol. Magtrabaho ka na lang, sagot nito, hindi man lang lumilingon. Ang bawat salitang hindi nito sinasabi ay parang isang karayom na tumutusok sa puso ni Ara. Pinipilit niyang isipin kung ano ang kanyang pagkakamali. Dahil ba kay Marco?
Sinubukan niyang ipaliwanag, ngunit ayaw nitong makinig. Ang dating mainit na mga mata ni Cardo na puno ng pag-aalala ay napalitan ng isang tinging malamig at malayo. Nawala na ang kanilang almusal. Nawala na ang kanilang panonood ng gihi sa gabi. Nawala na ang mga pag-akyat sa bubong. Ang natira na lang ay ang espasyo sa pagitan nila na lalong lumalawak sa bawat araw na lumilipas. Ang sakit ng pagbabaliwala nito ay mas matindi pa kaysa sa lahat ng masasakit na salita na narinig niya mula kay Katrina. Dahil mula kay Cardo, hindi niya ito inaasahan. Isang hapon, pagod siyang umuwi mula sa trabaho. Ang ngiti na para sa mga customer ay unti-unting naglaho habang papalapit siya sa talyer. Ito na ang bagong realidad niya. Isang trabahong nagbibigay sa kanya ng kaunting pag-asa, at isang bahay na muling naging malamig. Pagpasok niya sa bukana ng talyer, nakita niya si Cardo na kausap ang isang babae. Ang likod nito ay pamilyar. Nang ito ay lumingon, nanlaki ang mga mata ni Ara. Si Katrina. Nakangiti ito ng pagkatamis-tamis kay Cardo. May dala itong basket na puno ng pagkain. Ara! Andyan ka na pala, bati ni Katrina, ang boses ay parang anghel. Lumapit ito sa kanya. Pinuntahan talaga kita. Gusto kong humingi ng tawad. Natigilan si Ara. Tumingin siya kay Cardo na nakatayo lang at nanonood, ang mukha ay hindi mabasa. Tawad, naguguluhang tanong ni Ara. Sabi ni Katrina at sa gulat ni Ara, hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Ang mga mata nito ay tila puno ng pagsisisi. Sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Naisip ko, mali ako. Pinsan kita. Dapat nagtutulungan tayo. Kaya heto, nagdala ako ng paborito mong spaghetti at fried chicken. Peace offering. Hindi alam ni Ara kung ano ang iisipin. Ito ba ay totoo? O isa na namang laro? Ngunit sa gitna ng panlalamig sa kanya ni Cardo, ang isang alok ng kapayapaan, kahit peke pa ito, ay isang bagay na mahirap tanggihan. Salamat, sabi na lang niya. Halika, saluhan mo na ako. Initin natin to, aya ni Katrina. Hila-hila siya papunta sa maliit na mesa kung saan sila dati kumakain ni Cardo. Nag-aalangan man, sumunod si Ara. Inilabas ni Katrina ang pagkain. Habang naghahanda ito, ang daldal nito ay walang tigil. Tungkol sa mga kaibigan nito, sa bago nitong sapatos, sa mga plano nito. Si Ara ay tahimik lang, pinapakiramdaman ang lahat. Nako, nauuhaw ako, biglang sabi ni Katrina. Ara, pwede mo ba akong ikuha ng tubig sa loob? Pakilagyan na rin ng yelo, please. Tumingin si Ara sa kanyang bag na nakasabit sa likod ng silya. Nag-alinlangan siya. Ngunit ano naman ang gagawin nito? Sige, sabi niya. Tumayo siya at pumasok sa kwarto ni Cardo kung nasaan ang maliit na ref. Sa sandaling pagtalikod ni Ara, kumilos si Katrina ng mabilis. Ang ngiti sa kanyang labi ay naglaho, napalitan ng isang tinging puno ng galit. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang makintab at mamahaling silver bracelet, isang regalo mula sa kanyang ama. Walang ingay, maingat ngunit mabilis, binuksan niya ang bag ni Ara at inihulog ito sa loob. Isinara niya ang bag na para bang walang nangyari. Pagbalik ni Ara na may dalang isang basong tubig, ang ngiti ni Katrina ay bumalik na, mas matamis pa kaysa kanina. Ay, salamat, Ara. Ang bait-bait mo talaga. Kumain sila ng tahimik. Si Katrina lang ang nagsasalita. Si Ara ay sumusubo lang, ang isip ay lumilipad, sinusubukang intindihin ang biglaang pagbabago ng lahat. Si Cardo naman ay nanatiling abala sa kabilang dulo ng talyer, ngunit ramdam ni Ara ang mga mata nitong sumusulyap paminsan-minsan. Nang matapos silang kumain, tumayo na si Katrina. Sige, Ara, mauna na ako. Masaya akong nagkausap tayo. Salamat sa pagkain, sabi ni Ara. Walang anuman. Tumalikod na si Katrina at nagsimulang maglakad. Ngunit pagkatapos ng ilang hakbang, bigla itong napatigil. Isang matinis na hiyaw ang pinakawalan nito. Oh my God! Napalingon sina Ara at Cardo. Bakit? Tanong ni Ara. Kinakapa ni Katrina ang kanyang pulsuhan, ang mukha ay nagpapakita ng tunay na pagkataranta. Yung bracelet ko. Nawawala. Baka nahulog lang, sabi ni Ara, nagsisimula na ring tumingin sa sahig. Hindi. Sigurado akong suot ko to kanina,
sabi ni Katrina, ang boses ay nagsisimula ng manginig. Hinahalungkat niya ang kanyang bulsa, ang kanyang bag. Diyos ko, regalo pa naman sa akin ni Daddy yon. Mahal yon. Ang pagkataranta ni Katrina ay mabilis na napalitan ng hinala. Ang mga mata nito ay lumibot sa paligid at huminto, diretso kay Ara. Ang tingin nito ay matalas, puno ng akusasyon. Sandali, sabi ni Katrina, ang boses ay biglang naging malamig. Dahan-dahan itong lumapit kay Ara. Kanina, noong magkasama tayo ikaw lang ang kasama ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ara, ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Hindi kaya eh. Sabi ni Katrina, ang mga mata ay nanlilisik na ngayon. Lagi mong tinitingnan to sa akin. Alam kong inggit na inggit ka. Katrina, anong pinagsasabi mo? Nagsimulang manginig ang boses ni Ara. Tumingin siya kay Cardo, naghahanap ng tulong, ngunit nakatayo lang ito, ang mukha ay parang isang blankong pader. Hindi na sumagot si Katrina. Sa halip, ang tingin nito ay napunta sa bag ni Ara na nakasabit sa silya. Sa isang mabilis na kilos, hinablot nito ang bag. Huwag, sigaw ni Ara, ngunit huli na. Ibinuhos ni Katrina ang lahat ng laman ng bag ni Ara sa mesa. Ang ilang pirasong barya, ang lumanyang wallet, ang suklay at isang cellphone. At kasama ng mga ito, isang bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng hapon. Ang silver bracelet. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa talyer. Dahan-dahang itinuon ni Katrina ang tingin niya kay Ara. Itinaas nito ang nanginginig na daliri at itinuro siya. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas, ay malakas, malinaw at puno ng lason. Ikaw! Ikaw ang kumuha. Alam kong inggit na inggit ka sa akin. Magnanakaw! Magnanakaw! Ang salitang iyon ay umalinggaw sa loob ng talyer, mas malakas pa kaysa sa tunog ng bakal na martilyong ibinabagsak sa semento. Nakatayo si Cardo, ang mga paa niya ay tila nabaon sa lupa. Ang ingay sa paligid ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Isang digmaan ang sumiklab sa loob niya. Isang parte sa kanya ay sumisigaw, hindi niya iyan magagawa. Iyon ang parte na nakakilala sa babaeng nagdala sa kanya ng kape para lang magpasalamat. Ang parte na nakita ang purong tuwa sa mukha nito nang makakuha ito ng trabaho. Ang parte na nakasama niyang mangarap sa ilalim ng mga bituin. Ang parte na nagsisimula ng mahulog sa ngiti ni Ara. Ngunit may isa pang parte. Isang mas madilim, mas matanda, at mas malakas na boses, ang boses ng kanyang nakaraan. Ang boses ni Isabela. Ang boses na bumubulong sa kanyang tainga, ganito sila lahat. Ito na ang pruweba. Ang lalaking iyon ang kumpanya at ngayon ito. Isang perpektong bitag. Ang kumikinang na pulsera sa ibabaw ng mesa ay hindi lang isang alahas. Ito ang pisikal na katibayan ng lahat ng kanyang duda. Ito ang sagot sa lahat ng kanyang mga tanong. Hindi ako di. Narinig niya ang basag na boses ni Ara. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Napatingin siya kay Ara. Ang mukha nito ay putlang-putla. Ang mga mata nito ay puno ng gulat at hindi paniniwala. Ngunit ang boses ng demonyo sa kanyang isipan ay nagsabi, ganyan din ang itsura ni Isabela noong una mo siyang tinanong. Magaling silang umarte. Anong hindi mo alam, sigaw ni Katrina, tinutulak palalo ang kutsilyo. Huwag ka nang magsinungaling, Ara. Kitang-kita na ang ebidensya. Kuya Cardo, di ba? Magnanakaw siya. Ang tawag sa kanya, Kuya Cardo, ay tila nagbigay sa kanya ng responsibilidad. Isang hukom na kailangang magbigay ng hatol. Lumapit siya sa mesa. Ang bawat hakbang ay mabigat. Kinuha niya ang pulseras. Malamig ito sa kanyang palad. Mamahalin. Isang bagay na alam niyang hinding-hindi makakayang bilhin ni Ara. Humarap siya kay Ara. Ang buong mundo ng dalaga ay tila nakasalalay sa sasabihin niya, sa magiging ekspresyon niya. At doon, nagsalubong ang kanilang mga mata. Sa isang saglit, ang nakita niya sa mga mata ni Ara ay hindi takot ng isang may kasalanan. Nakita niya ang isang desperadong pagsamo, isang huling pagkapit sa nag-iisang taong pinagkatiwalaan niya sa gitna ng unos. Isang tahimik na tanong, ikaw, naniniwala ka ba sa kanila? At ang nakita nito sa kanya? Hindi niya alam kung ano.
Ngunit naramdaman niya ang pagbabago sa mga mata nito. Nakita niya ang unti-unting pagkamatay ng ilaw na parang isang kandilang biglang hinipan ng hangin. Dahil sa isang sandali, isang maikli, kahindik-hindik na sandali, ang nagwagi sa digmaan sa loob niya ay ang duda. Ang nakita ni Ara sa mga mata niya ay hindi tiwala. Ito ay pag-aalinlangan. At iyon na ang pumatay sa lahat. Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Ara. Hindi ito isang masayang tawa. Ito ay isang tawang basag, puno ng pait at sakit. Isang tawang sumuko na. Kahit ikaw, Lee. Bulong niya, ang mga mata ay nagsimula ng mamasa. Kahit ikaw naniniwala sa kanila. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Cardo ng mas malakas pa kaysa sa isang suntok. Bigla, ang boses ni Isabela ay nawala. Ang natira na lang ay ang imahe ni Ara, ang babaeng pinatulog niya sa kanyang kama, ang babaeng pinagsilbihan niya ng kape, ang babaeng tinitingnan niya na parang isang bagong pag-asa. Ano ang nagawa niya? Ara, hindi sa ganoon, sinubukan niyang sabihin, ngunit huli na. Umiling si Ara, isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Hindi na siya tumingin kay Katrina. Hindi na siya tumingin sa pulseras. Sa kanya lang siya nakatingin. Pagkatapos, tumalikod siya. Hindi na siya nagsalita. Hindi na siya nagpaliwanag. Hindi na siya umiyak. Nagsimula lang siyang maglakad. Ara, saan ka pupunta? Sigaw ni Katrina, na tila hindi inaasahan ang ganitong reaksyon. Ngunit hindi lumingon si Ara. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad palabas ng talyer. Ang bawat hakbang ay tahimik, ngunit para kay Cardo, bawat isa ay isang malakas na dagundong na yumayanig sa kanyang kaluluwa. Pinanood niya itong maglakad palayo, papalabas sa liwanag ng hapon, hanggang sa lamunin ito ng anino ng kalsada. Naiwan siyang nakatayo doon, hawak ang pulseras na naging sanhi ng lahat. Napatingin siya dito, pagkatapos ay kay Katrina na ngayon ay may ngiti ng tagumpay sa kanyang labi. At sa sandaling iyon, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang puso. Ang duda na kanina ay para kay Ara ay biglang bumaling sa kanyang sarili. Tama ba ang ginawa ko? Isang tanong na wala siyang sagot. Ang huling imahe na naiwan sa kanyang isipan ay hindi ang kumikinang na pulseras, kundi ang mga mata ni Ara, ang mga matang puno ng pag-asa na siya mismo ang pumatay. Ang katahimikan na naiwan sa pag-alis ni Ara ay mas maingay pa kaysa sa anumang sigaw. Napatingin si Cardo sa kanyang kamay. Hawak pa rin niya ang pulseras. Pagkatapos ay napatingin siya kay Katrina, na ngayon ay dahan-dahang inaalis ang ngiti ng tagumpay sa kanyang labi, na para bang nahuli sa isang akto. Salamat po sa tulong niyo, Kuya Cardo, sabi ni Katrina, kinukuha ang pulseras. Mabuti na lang at andito kayo. Kung hindi, umalis ka na, puto ni Cardo, ang boses niya ay walang tono, ngunit may bigat na parang bato. Natigilan si Katrina. Pipo. Sabi ko, umalis ka na, ulit ni Cardo, sa pagkakataong ito ay may bahid na ng panganib sa kanyang boses. Tumingin siya sa mga mata nito, at sa unang pagkakataon, nakita ni Katrina ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Hindi ang pagiging simpleng mekaniko, kundi isang bagay na mas madilim at mas makapangyarihan. Hindi na nagsalita si Katrina. Mabilis niyang kinuha ang kanyang mga gamit at halos patakbong umalis ng talyer. Naiwan si Cardo na mag-isa. Ang buong lugar ay tila isang entablado pagkatapos ng isang trahedya. Walang laman. Tahimik. Napaupo siya sa silya kung saan kanina lang nakaupo si Ara. Ang isip niya ay naglalaro ng paulit-ulit na eksena, ang mga mata ni Ara. Ang pag-asa. Ang pagkadurog. Ang basag na tawa. Kahit ikaw naniniwala sa kanila. Isang malakas na suntok ang pinakawalan niya sa mesa, na nagpatalsik sa mga natirang gamit. Gago, sigaw niya sa hangin. Tanga. Hindi. May mali. Ang katahimikan ni Ara, ang paraan ng pagtalikod nito, hindi iyon ang kilos ng isang taong may kasalanan. Iyon ay ang kilos ng isang taong sumuko na. Isang taong nawalan na ng lahat. Bigla may naalala siya. Mabilis siyang tumayo at pumasok sa kanyang kwarto. Sa isang sulok, sa likod ng aparador, ay may isang maliit na monitor na nakakonekta sa isang maliit na security camera na siya mismo ang nagkabit sa labas ng talyer. Para lang sa seguridad, sakaling may magnakaw ng mga gamit. Bihira niya itong tingnan.
Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ito. Hinanap niya ang recording ng nakalipas na oras. Ipinlay niya ito. Sa grainy at black and white na imahe, nakita niya ang lahat. Nakita niya ang pagdating ni Katrina. Nakita niya ang pag-uusap nila ni Ara. Nakita niya ang pagpasok ni Ara sa loob para kumuha ng tubig. At doon, malinaw pa sa sikat ng araw, nakita niya ang mabilis na pagkuha ni Katrina ng pulseras mula sa sarili nitong bulsa at ang maingat na paghulog nito sa bag ni Ara. Isang malalim at parang hayop na ungol ang kumawala sa lalamunan ni Cardo. Napasabunot siya sa sariling buhok, ang sakit ng katotohanan ay parang isang kutsilyong unti-unting ibinabaon sa kanyang dibdib. Pinanood niya ang sumunod na eksena. Ang paglabas ni Ara. Ang pagkataranta ni Katrina. Ang pagbuhos ng laman ng bag ang pag-akusa. At ang pinakamasakit sa lahat, ang sarili niyang imahe, nakatayo, nagdududa. Isang hukom na nagbigay ng maling hatol. Patawarin mo ko, Arad. Bulong niya sa harap ng monitor. Patawarin mo ko. Ang pagsisisi ay mabilis na naging desperasyon. Kailangan niyang mahanap si Ara. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang itama ang pagkakamaling nagawa niya. Hinablot niya ang susi ng kanyang pick-up truck at kumaripas ng takbo. Pinaandar niya ang sasakyan, ang mga gulong ay umikit sa alikabo. Wala siyang pakialam. Saan siya pupunta? Saan pupunta ang isang taong walang-wala? Pinuntahan niya ang karinderya. Sarado na. Sinilip niya, sumigaw, ngunit wala. Pinuntahan niya ang kalsada kung saan una silang nagkita, umaasang baka doon nagpunta. Wala rin. Inikot niya ang bawat eskinita ng Barangay Santa Esperanza. Ang mga mata niya ay ligaw na naghahanap sa bawat anino, sa bawat taong naglalakad. Tinatawag niya ang pangalan nito sa hangin. Ara! Ara! Ngunit ang tanging sumasagot ay ang alinggaw ng sarili niyang boses. Pagkatapos ng halos isang oras na paghahanap, isang lugar na lang ang naiisip niya. Ang lugar na pinanggalingan ng lahat ng sakit. Ang bahay ni Tita Lorna. Pinarada niya ang sasakyan sa tapat ng bahay at halos kalampagin ang gate. Bumukas ang pinto at lumabas si Tito Ramon, salubong ang mga kilay. Ano na kailangan mo? Gabing-gabi na. Nasaan si Ara? Tanong ni Cardo, ang boses ay desperado. Wala siya dito. Umalis na yon, sabi ni Tito Ramon. Nasa likod nito si Katrina, may takot sa mga mata. Alam kong alam niyo kung nasaan siya, sigaw ni Cardo, ang galit ay nagsisimula ng pumalit sa desperasyon. Anong ginawa niyo sa kanya? Ikaw. Tumingin siya ng diretso kay Katrina. Alam ko ang ginawa mo. Alam ko ang lahat. Namutla si Katrina. Ngunit bago pa ito makapagsalita, lumabas si Tita Lorna mula sa loob. Ang mukha nito ay basang-basa ng luha. Wala siya dito, sabi ni Tita Lorna, ang boses ay nanginginig ngunit may kakaibang tapang. Tumingin ito kay Cardo at nakita nito ang tunay na pagsisisi sa mga mata ng lalaki. Hindi namin alam kung nasaan siya. At kasalanan namin yon. Tumingin ito sa kanyang asawa at anak. Kasalanan ninyo. Ito ang unang beses na narinig ni Cardo si Tita Lorna na magsalita ng may ganitong bigat. Walang nagawa si Cardo. Tinalikuran niya ang mga ito at bumalik sa kanyang sasakyan, mas bagsak pa kaysa kanina. Bumalik siya sa talyer. Madilim. Tahimik. Walang Ara. Pumasok siya sa bodega kung saan ito natutulog. Ang amoy ni Ara ay nandoon pa rin. Ang maliit na unan na gamit nito. Ang kumot na nakatupi ng maayos. Ang lahat ay isang paalala ng kanyang katangahan. Napaupo siya sa sahig, isinandal ang ulo sa pader. Napapikit siya, ang pagod at pagsisisi ay bumabalot sa buong pagkatao niya. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, tumunog ang kanyang cellphone. Ang cellphone ni Ricardo Del Mar, isang numero ang tumatawag. Si David. Sinagot niya ito, ang boses ay pagod. Hello. Sir Ricardo, sabi ni David, ang boses ay alisto at profesional. Pasensya na po sa istorbo. Tinatawagan ko lang po kayo para i-remind sa malaking product launch ng Del Mar Holdings bukas ng gabi. Ang pinakamalaking event natin for the year. Hindi po kayo pwedeng mawala. Napatingin si Cardo sa kawalan.
Ang event ang tungkulin niya bilang si ang mundo na tinalikuran niya. Sir, andyan pa po ba kayo? Tumingin si Cardo sa kanyang kabinet. Sa loob niyon ay nakasabit ang isang mamahaling itim na suite, nakabalot sa plastik, handa para sa okasyon. Ang simbolo ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang yaman, ng kanyang pagiging si Ricardo. Pagkatapos ay tumingin siya sa labas, sa madilim at walang laman na bukana ng talyer. Sa gabing nilamon si Ara. Ang mekanikong si Cardo na nagkamali ng malaki. At ang sihi na si Ricardo na may responsibilidad na hindi matatakasan. Sino siya sa dalawang iyon? At nasaan, sa gitna ng lahat ng ito, ang babaeng nasaktan niya? Ang paglalakad palayo sa talyer ay ang pinakamahirap na bagay na ginawa ni Ara sa buong buhay niya. Mas mahirap pa kaysa sa pag-alis sa bahay ni Tita Lorna. Dahil sa pagkakataong ito, ang tinalikuran niya ay hindi isang kulungan. Tinalikuran niya ang isang pag-asa. Wala siyang direksyon. Naglakad lang siya ng naglakad, ang mga paa niya ang nagdadala sa kanya kung saan man. Ang bawat sasakyang dumadaan ay nagbibigay sa kanya ng kaba, iniisip na baka si Cardo iyon na sinusundan siya. Ngunit walang humihinto. Walang tumatawag sa pangalan niya. Ang duda sa mga mata ni Cardo ang pinakamasakit. Iyon ang huling pako sa ataol ng kanyang tiwala. Lahat ng lalaki pare-pareho lang. Iyon ang leksyon na muli niyang natutunan sa masakit na paraan. Nang gabing iyon, natulog siya sa isang waiting shed sa isang parke. Yakap-yakap ang kanyang bag, ang lamig at gutom ay hindi na niya iniinda. Manhid na ang kanyang katawan tulad ng kanyang puso. Kinabukasan, alam niyang kailangan niyang kumilos. Hindi siya pwedeng maging pulubi habang buhay. Nagpunta siya sa public restroom para maghilamos at mag-ayos ng sarili. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad muli. Napadaan siya sa isang ahensya na naghahanap ng mga T-on-call TOT part-time na staff para sa mga event waitress, server, usher. Walang permanenteng trabaho pero may bayad kada araw. Desperada, pumasok siya at nag-apply. Sa awa ng Diyos, sa parehong araw ay may tumawag. Isang malaking event daw mamayang gabi sa isang grand hotel sa Makati. Kailangan nila ng dagdag na mga waitress. Tinanggap niya ito ng walang pag-aalinlangan. Gabi. Nakatayo si Ara sa gilid ng isang malaki at marangyang ballroom. Nakasuot siya ng itim na uniforme, may hawak na tray ng mga baso ng champagne. Ang paligid ay nakakasilaw. Mga naglalakihang chandelier, mga taong nakasuot ng mga mamahaling damit at alahas, ang mahinang tunog ng isang string quartet. Isa itong mundo na malayong-malayo sa kanyang kinagisnan. Sinubukan niyang gawin ang kanyang trabaho ng maayos. Ngumiti, mag-alok ng inumin, iwasan ang mga matang mapanuri. Ngunit sa gitna ng karamihan, isang pamilyar na grupo ang nahagip ng kanyang mga mata. Sina Tita Lorna, Tito Ramon at Katrina. Nakatayo sila malapit sa isang buffet table, ang mga mata ni Katrina ay ligaw na kumikinang sa lahat ng karangyaan. Paano sila nakapasok dito? Siguro ay gumamit na naman ng koneksyon si Tito Ramon. Nanalangin si Ara na sana ay hindi siya mapansin. Yumuko siya, ginawang abala ang sarili sa pag-aayos ng mga baso sa kanyang tray. Ngunit narinig niya ang boses ni Katrina. Look, Mommy. Ang daming mayayaman. Sana makahanap ako ng sihi dito, sabi nito, tumatawa ng malakas. Hinaan mo ang boses mo, Katrina, saway ni Tito Ramon. Magmasid ka lang. Baka sakaling makakilala tayo ng pwedeng maging kliyente. Ang kanilang presensya ay nagbigay ng kaba kay Ara. Gusto na niyang umalis, magtago sa kusina hanggang matapos ang lahat. Ngunit kailangan niya ang bayad para sa gabing ito. Biglang dumilim ang paligid at isang spotlight ang tumutok sa entablado. Isang host na nakasuot ng magarang tuksedo ang nagsalita sa mikropono. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the grand product launch of Del Mar Holdings, Inc. Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw. Del Mar Holdings. Narinig na niya ang pangalang iyon. Kay Marco. Bigla ang kaba niya ay lalong tumindi. Nasaan si Marco? Baka andito rin siya. And now, patuloy ng host, to formally open our event, it is my distinct honor to introduce to you the man behind the success, the visionary leader, the president and CEO of Del Mar Holdings. Let's all give a warm round of applause for F. Ricardo Del Mar.
Napatingin si Ara sa entablado, dala ng kuryosidad. Sino kaya ang makapangyarihang taong ito na nagpapatakbo sa kumpanya kung saan nagtatrabaho si Marco? Mula sa gilid ng entablado, isang lalaki ang lumabas, naglalakad papunta sa gitna. Matangkad ito. Ang tindig ay puno ng kumpiyansa at otoridad. Nakasuot ito ng isang perpektong itim na suit na tila isinukat para lang sa kanya. Ang liwanag ng spotlight ay tumama sa mukha nito. At ang mundo ni Ara ay huminto sa pag-ikot. Ang tray na hawak niya ay bumagsak sa sahig. Ang tunog ng nababasag na mga baso ay malakas, ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha sa entablado. Ang mga matang iyon. Ang porma ng panga. Ang paraan ng pagngiti. Mas bata tingnan. Mas makinis ang balat. Walang grasa sa mukha. Ngunit walang duda. Si Cardo. Si Cardo ang sisi. Si Ricardo Cardo del Mar. Ang kanyang simpleng mekaniko. Ang itito na tumulong sa kanya sa gitna ng ulan. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng kanlungan. Ang lalaking sumira sa kanyang puso. Hindi siya makahinga. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang lahat ay nagsimulang umikot. Ang mga mukha sa paligid niya ay naging isang malabong imahe. Ang mga tunog ay naging isang walang kahulugang ugong. Isang kasinungalingan. Ang lahat pala ay isang malaking kasinungalingan. Naglalakad si Ricardo del Mar papunta sa podium, ang bawat hakbang ay matatag. Tumingin siya sa mga manonood, ang kanyang mga mata ay naghahanap. Ngumiti siya sa mga importanteng bisita sa unahan. Ngunit ang mga mata niya ay hindi humihinto. Nagpapatuloy ito sa paghahanap, nililibot ang buong ballroom, lampas sa mga taong mayayaman, lampas sa mga kumikinang na ilaw. Hanggang sa ang mga mata niya, ang mga mata ni Cardo, ay tumigil. Natagpuan nito ang hinahanap. Diretso itong nakatingin sa kanya. Sa kanya na nakatayo sa gitna ng mga basag na bubog. Sa kanya na nakasuot ng uniforme ng isang waitress. Sa kanya na ang mukha ay isang maskara ng purong pagkabigla at pagkakanulo. Ang oras ay tila huminto. Para sa kanila, wala nang ibang tao sa ballroom. Sila lang dalawa. Ang bilyonaryong sifi sa entablado at ang babaeng niloko niya sa sahig. At sa mga mata ni Cardo, nakita ni Ara ang isang bagay na mas malinaw pa kaysa sa liwanag ng spotlight. Pagsisisi. Nahanap ko siya. Sa gitna ng dagat ng mga mamahaling mukha, ang mga mata ko ay nahanap ang sa kanya. Nakatayo siya doon, napapalibutan ng mga bubog ng basag na baso, na para bang iyon ang perpektong metapora para sa aming dalawa. Ang gulat sa kanyang mukha, ang sakit, ang pagkakanulo, bawat emosyon ay isang punyal na tumatarok sa aking puso. Ang buong araw ko ay ginugol sa paghahanap sa kanya. Ang buong gabi ay ginugol sa pagsisisi. At ngayon, heto siya. At heto ako, nakatayo sa isang entablado, na babalot sa isang kasinungalingan. Hawak ko ang isang papel na may nakasulat na speech. Tungkol sa paglago ng kumpanya, sa mga bagong produkto, sa kinabukasan. Mga salitang walang kahulugan. Mga salitang hindi mahalaga. Tumingin ako sa mga tao sa unahan. Mga business partners, investors, mga miyembro ng media. Lahat sila ay naghihintay sa akin na magsalita bilang si Ricardo del Mar. Ngunit ang tanging taong mahalaga sa akin ngayon ay ang babaeng nasa likuran na nakatingin sa akin na parang ako ang pinakamasamang tao sa buong mundo. At siguro nga, ibinalik ko ang tingin sa kanya. Isang tahimik na mensahe ang sinubukan kong iparating sa aking mga mata, huwag kang umalis. Pakiusap, huwag ka munang umalis. Huminga ako ng malalim. Itinabi ko ang papel na may speech. Good evening, simula ko, ang boses ko ay umalinggaw sa buong ballroom. Ang lahat ay nakikinig. Tonight is supposed to be about business. About success. About numbers. Nilibot ko ang aking paningin sa mga manonood. But realized, on is the way here, that none of those things matter if you lose. Sandali akong huminto. If you lose your integrity. Naramdaman ko ang pagbabago sa enerhiya ng kwarto. Ang pagtataka. Ang kuryosidad. Tonight, patuloy ko, ang mga mata ko ay bumalik kay Ara. Tonight is not about business. It's about a mistake need to correct. A very personal mistake.
Iniw, Ara. Isang kasinungalingan. Ang buong pagkatao ni Cardo ay isang kasinungalingan. Ang mekaniko, ang talyer, ang simpleng buhay, lahat ay isang laro. At ako ang naging laruan. Gusto kong tumakbo. Gusto kong magtago. Ngunit ang mga paa ko ay tila nakapako sa sahig. Ang mga mata niya ay nakatitig sa akin, at sa tingin na iyon, may isang bagay na pumipigil sa akin. Nagsimula siyang magsalita, hindi tungkol sa kumpanya niya, kundi tungkol sa integridad at pagkakamali. Ang bawat salita ay tila para sa akin. Ang buong ballroom ay nakikinig, ngunit pakiramdam ko ay kami lang ang nag-uusap. Napansin kong naglalakad papalapit sa akin ang isang supervisor ng hotel, ang mukha ay galit dahil sa mga nabasag na baso. Miss, ano nang ginagawa mo? Linisin mo yan. Ngunit bago pa ako makagalaw, ang boses ni Ricardo, mula sa entablado ay muling pumuno sa hangin. There's a saying that trust is like glass. Once broken, it will never be the same. But sometimes, we break it ourselves because of our own fears. Because of our own past. Nakita ko sa gilid ng aking mga mata ang reaksyon ni Tita Lorna at Katrina. Ang pagtataka sa mukha nila ay napalitan ng gulat. Ang kanilang mga bibig ay bahagyang nakaawang. Si Marco, na nakita ko na ngayon sa kabilang dulo ng kwarto, ay nakakunot noo, hindi maintindihan ang nangyayari. I hid behind a simple life, hoping to find something real, sabi ni Ricardo. And I found it. I found a person with a heart of gold. Someone who, despite having nothing, was willing to give everything. Someone who showed me kindness with a simple cup of coffee. Ang puso ko ay kumirot. Ang kape. Naalala niya. But broke her trust, pag-amin niya, ang boses ay bahagyang nanginig. Because of Isai's own cowardice. I listened to lies and judged her unfairly. Bigla, ang malaking screen sa likod ng entablado, na dapat sana ay magpapakita ng mga corporate videos, ay umilaw. At isang pamilyar na eksena ang lumabas. Ang talyer. Ang grainy, black and white na imahe mula sa security camera. Napanood ng buong ballroom, ng mga mayayaman, ng media, ng pamilya ko, ang lahat. Ang pagdating ni Katrina. Ang pag-alis ko para kumuha ng tubig. At ang malinaw na paghulog ni Katrina ng pulsera sa aking bag. Isang kolektibong hininga ng gulat ang narinig sa buong kwarto. Cardo. Habang pinapalabas ang video, ang tingin ko ay nasa pamilya ni Ara. Nakita ko ang pagbagsak ng mga balikat ni Tito Ramon. Nakita ko ang pagtakip ni Tita Lorna sa kanyang bibig, ang mga mata ay nanlalaki sa katotohanan. At nakita ko si Katrina. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang katawan ay naging bato. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng purong takot. Tumingin ako kay Ara. Nakatayo pa rin siya, ngunit ang kanyang mga mata ay puno na ng luha. Ngunit hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng pagkaunawa. Nang matapos ang video, ang katahimikan sa ballroom ay nakakabingi. Walang nangahas na magsalita. Bumaba ako ng entablado. Hindi ko na pinansin ang mga taong nakatingin. Ang mga kamera na kumukuha ng litrato. Ang mga bulungan. Naglakad ako ng diretsyo. Ang bawat hakbang ay isang pag-amin sa aking pagkakamali. Nilampasan ko ang mga lamesa ng mga mayayaman. Nilampasan ko ang mga politiko. Nilampasan ko ang aking mga board members. Huminto ako sa harapan ni Katrina. Security, sabi ko, ang boses ko ay malamig at may otoridad. Agad na lumapit ang mga gwardiya ng hotel. Please escort this lady out. And make sure she understands the legal consequences of slander and theft. Hindi na nakapalag si Katrina. Hinawakan siya ng mga gwardiya at nagsimulang ilabas. Si Tito Ramon ay napayuko sa hiya. Si Tita Lorna ay umiiyak na lang. Tinalikuran ko sila. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Ang huling hantungan ko. Huminto ako sa harap ni Ara. Sa gitna pa rin ng mga basag na bubog. Ang supervisor na kanina ay galit ay natigilan, hindi alam ang gagawin. Dahan-dahan, sa harap ng daan-daang tao, sa ilalim ng liwanag ng mga kamera, ginawa ko ang isang bagay na dapat kong ginawa noon pa. Lumuhod ako. Sa isang tuhod.
Ang mamahalin kong pantalon ay dumikit sa mga maliliit na piraso ng salamin. Wala akong pakialam. Tumingala ako sa kanya. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy. Hindi ko na mababawi ang sakit na naidulot ko, sabi ko, ang boses ko ay para lang sa kanya. At hindi ko na mabubuo ang tiwalang sinira ko. Pero nandito ako ngayon, hindi bilang si Ricardo ang at hindi rin bilang si Cardo ang mekaniko. Nandito ako bilang isang lalaking tanga na pinakawalan ang pinakamahalagang bagay na dumating sa buhay niya. Huminga ako ng malalim, inilunok ang sarili kong pride. Ara, patawarin mo ako. Ang buong ballroom ay naghihintay. Ang buong mundo ay naghihintay sa kanyang sagot. At ako, ang lalaking mailahat ng bagay sa mundo, ay naghihintay na parang isang pulubi, umaasa sa isang salita mula sa kanya. Nakatitig lang si Ara sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Ang ang mekaniko. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng kanlungan at sakit sa iisang suka. Ang mga bulungan sa paligid ay unti-unting nawala. Ang mga kumikislap na ilaw ng kamera ay naging isang malabong background na lang. Ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ni Ricardo. Mga matang puno ng pagsisisi, ng sakit, at ng isang kahinaan na hindi pa niya nakikita dati. Isang parte sa kanya ang gustong tumakbo. Ang gustong sabihin na huli na ang lahat. Ang gustong isumbat ang lahat ng kasinungalingan. Ngunit may isa pang parte, ang parte na nakatikim ng kanyang kape, ang parte na kasama niyang tumawa sa bubong ng talyer, ang parte na naramdamang ligtas sa unang pagkakataon, ay nagsasabing iba ito. Ang pagpapakumbaba sa kanyang harapan ay totoo. Dahan-dahan, iniangat niya ang kanyang kamay. Nanginginig. Inilapat niya ito sa balikat ni Ricardo. Tumayo ka, bulong niya, sapat lang para marinig nito. Tumingala si Ricardo, ang mga mata ay puno ng pag-asa. Pinapatawad mo na ba ako? Umiling si Ara. Hindi pa. Pero tumayo ka muna. Nakakahiya sa mga bubog. Isang maliit, malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Ricardo. Sa tulong ni Ara, tumayo ito. Pagkatayo nito, hindi nito binitawan ang kanyang kamay. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Ara, ang boses niya ay mahinahon ngunit matatag. Pero hindi dito. Tumango si Ricardo. Walang tanong-tanong, iginyan niya si Ara papalayo sa karamihan, papalabas ng ballroom, hindi na pinapansin ang mga gulat na mukha at ang kaguluhang iniwan nila. Dinala niya si Ara sa isang tahimik na terrace na natatanaw ang nagkikinangang mga ilaw ng syudad. Doon, sa lamig ng gabi, nag-usap sila. Ikinuwento ni Ricardo ang lahat. Tungkol kay Isabela, sa sakit ng pagkakanulo dahil sa pera, at sa desisyon niyang magtago sa likod ng pagiging si Cardo. Ikinuwento niya ang takot niyang muling masaktan at maloko, ang takot na naging dahilan kung bakit siya naging bulag sa katotohanan. Hindi siya nagdahilan, inamin niya ang kanyang mga pagkakamali. Nakikinig lang si Ara. Habang nagsasalita si Ricardo, unti-unti niyang naiintindihan. Hindi nito binubura ang sakit, pero nagbibigay ito ng liwanag sa mga anino. Nakita niya hindi lang ang kundi ang isang taong nasaktan din na nagkamali dahil sa takot. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Ara nang matapos ito. Dahil natakot ako, pag-amin ni Ricardo. Natakot ako na kapag nalaman mong mayaman ako, magbabago ang tingin mo sa akin. At noong dumating si Marco at nalaman kong nagtatrabaho siya sa kumpanya ko, ang lahat ng takot ko ay bumalik. Naging duwag ako, Ara. At sa kaduwagan kong iyon, ikaw ang nasaktan ko. Tumingin si Ara sa malayo, sa mga ilaw ng syudad. Nasaktan talaga ako, Cardo. Sinadya niyang gamitin ang pangalang iyon. Hindi dahil nagsinungaling ka tungkol sa pera mo. Nasaktan ako dahil hindi ka nagtiwala sa akin. Ang pinakamasakit ay yung nakita ko ang duda sa mga mata mo. Yumuko si Ricardo, puno ng pagsisisi. Alam ko. At iyon ang bagay na pagsisisihan ko habang buhay. Pero Ara, handa akong gawin ang lahat para makuha ulit ang tiwala mo. Kahit gaano katagal. Kahit gaano kahirap. Tumingin si Ara sa kanya. Nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, alam niya ang kailangan niyang gawin. Ang pagpapatawad ay hindi madali, sabi niya. Pero ang pagtatanim ng galit ay mas nakakapagod. Siguro pwede nating subukan. Magsimula ulit. Walang sikreto.
Walang kasinungalingan. Isang ngiti na puno ng ginhawa ang gumuhit sa mukha ni Ricardo. Hinawakan niya ang dalawang kamay ni Ara. Pangako, Ara. Simula ngayon, wala ng Ricardo Del Mar na nagtatago. At wala ng Cardo na duwag. Isang tao na lang. Isang taong mamahalin ka ng buo at tapat. Sa di kalayuan, papalapit sa kanila si Tita Lorna. Mag-isa ito. Ang mukha nito ay namumugto sa kaiiyak, ngunit may bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Ara, anak, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako. Naging bulag ako. Naging mahina ako. Pero tapos na iyon. Tumingin ito kay Ricardo. Salamat, iho. Salamat sa pagpapakita mo ng katotohanan. Tumingin ito pabalik kay Ara. Umalis na ako sa bahay. Hindi ko na kayang manatili sa isang lugar na puno ng kasinungalingan at kasakiman. Magsisimula ako ulit, Ara. At gusto kong makasama ka, kung papayagan mo ako. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang tapang sa kanyang tiyahin. Niyakap niya ito ng mahigpit. Opo naman, tita. Magsisimula po tayo ng magkasama. Makalipas ang isang taon. Ang araw ay Jelden at ang hangin ay sariwa sa isang maliit na hardin na napapalibutan ng mga bulaklak. Walang engranding ballroom. Walang daan-daang bisita. Kakaunti lang ang naroon, mga tunay na kaibigan at pamilya. Nakatayo si Ara sa harap, suot ang isang simple ngunit eleganteng puting bestida. Ang kanyang ngiti ay payapa at masaya. Sa kanyang tabi, nakatayo si Ricardo, suot ang isang simpleng barong. Hindi na siya si Cardo, at hindi na rin siya si Enif Del Mar, siya na lang si Cardo, ang Cardo ni Ara. Hawak nila ang kamay ng isa't isa habang nagsasalita ang pari. Sa isang tabi, nakaupo si Tita Lorna, ang mukha ay puno ng luha ng kaligayahan. Nakahanap ito ng trabaho sa isang maliit na panaderya at ngayon ay masaya nang namumuhay kasama ni Ara. Nang dumating ang oras para sa kanilang mga panata, tumingin si Ricardo sa mga mata ni Ara. Ara, simula niya. Akala ko, ang kailangan ko ay isang babaeng hindi titingin sa pera ko. Pero ang totoo, ang kailangan ko pala ay isang babaeng magtuturo sa akin kung paano muling magtiwala. Tinuruan mo akong makita ang halaga ng isang tasa ng kape, ng isang simpleng ngiti at ng isang pusong tapat. Ikaw ang yaman ko, Ara. At ipinapangako kong iingatan kita habang buhay. Napaluha si Ara habang siya naman ang nagsasalita. Cardo, sabi niya. Dumating ka sa buhay ko bilang isang estranghero na may dalang payong sa gitna ng ulan. Tinuruan mo akong sumilong. Tinuruan mo akong bumangon. At kahit nasaktan mo ako, tinuruan mo rin akong magpatawad. Ipinapangako kong mamahalin ka, hindi dahil sa kung anong mayroon ka, kundi dahil sa kung sino ka. Isinuot nila ang mga singsing. You may now kiss the bride. Sa ilalim ng araw, sa harap ng kanilang mga mahal sa buhay, hinalikan ni Ricardo si Ara. Isang halik na naglalaman ng lahat ng sakit ng nakaraan, ng lahat ng pag-asa para sa hinaharap, at ng lahat ng pag-ibig na nagbubuklod sa kanila. Habang magkayakap sila, ibinulong ni Ricardo sa kanya. Mahal kita, Ara Reyes. Hindi bilang kundi bilang si Cardo, ang mekaniko mo. Ngumiti si Ara. Mahal din kita, Cardo. Ang mekaniko ng puso ko. At doon, sa gitna ng mga bulaklak at sa ilalim ng asul na langit, nagsimula ang kanilang bagong kabanata, isang kwentong binuo, hindi sa yaman o sa karangyaan, kundi sa pundasyon ng katotohanan, tiwala, at isang pag-ibig na kayang ayusin ang kahit anong sira. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Cardo. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, kasama ninyo akong umiyak sa mga pagsubok ni Ara, nainis kay Katrina, at kinilig sa unti-unting pag-usbong ng pag-ibig sa talyer ni Cardo. Naramdaman ko ang bawat sakit at bawat tagumpay na para bang ako mismo ang nakaranas. Ang kwento ni Ara at Cardo ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pera, sa ganda ng kanyang damit, o sa estado niya sa buhay. Ito ay nasusukat sa kabutihan ng puso, sa katatagan sa gitna ng unos, at sa kakayahang magpatawad at muling magtiwala. Ito rin ay isang paalala na lahat tayo ay may kanya-kanyang nakaraan, may mga takot na humuhubog sa kung sino tayo.
Ngunit hindi dapat maging hadlang ang mga ito upang buksan nating muli ang ating mga puso sa pag-ibig at sa pag-asa ng isang bagong simula. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanilang kwento. Sana, sa munti nitong paraan, ay napangiti, napaiyak at pinakilig kayo. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ano ang pinakapaborito ninyong parte ng istorya? Huwag kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga saloobin sa comment section. Lagi kong binabasa ang mga iyan. Muli, mula sa puso, maraming salamat. Pabagsak na inihagis ni Katrina ang isang mamahaling bestida sa mukha ni Ara. Tumama ang tela na amoy bago pa sa kanyang pisngi, sapat lang ang lakas para bahagya siyang mapaatras. Ayan, sabi ni Katrina, matinis at puno ng pagmamataas ang boses. Nakapamiwang ito sa kanyang harapan, napapalibutan ng dalawa niyang kaibigan na tila mga alipores na nag-aabang ng susunod na utos. Laban mo yan, yung paborito mong kulay. Huwag mong idadaan sa washing machine, ha? Masisira. Kamayin mo lang. Total, sanay ka naman sa hirap. Isang mahinang tawanan ang kumawala sa mga kaibigan ni Katrina. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi, isang pamilyar na apoy ng kahihiyan na unti-unting gumapang paakyat sa kanyang mga tainga. Napayuko siya, itinuon ang mga mata sa sahig na semento, umaasang hindi makikita ng mga bisita ang panginginig ng kanyang labi. Huwag kang iiyak, Ara. Huwag dito. Ito ang paulit-ulit na bilin niya sa sarili sa tuwing ganito ang eksena. Sa 5 taon niyang paninirahan sa bahay ng kanyang tita Lorna, mula nang maulila, ang mga salitang ito na ni Katrina ang naging almusal, tanghalian at hapunan niya. Kutsilyong hindi nakakasugat sa balat, pero dumudurog sa puso. Katrina, ano ba yan? Ang boses ng kanyang tita Lorna ay nagmula sa kusina. Lumabas ito na may hawak na basahan at baka sa mukha nito ang pag-aalala. Ngunit ang pag-aalalang iyon ay laging may kasamang takot. Tita, okay lang po, mabilis na sabi ni Ara, pinipigilang lumaki pa ang gulo. Pinulot niya ang bestida mula sa sahig. Maganda ito, kulay rosas na pastel. Isang bagay na hindi niya kailanman maisusuot. Anong okay lang? Kitang-kita ko ang ginawa mo, Katrina. Pagtatanggol ni Tita Lorna, ngunit ang boses nito ay kulang sa otoridad. Pinsan mo yan, dapat tinutulungan mo. Tulong. Tita, araw-araw ko na siyang tinutulungan, tumaas ang boses ni Katrina. Pinapatira natin siya dito ng libre, pinapakain, binibihisan. Ano pa bang gusto niya? Ang ituring ko siyang parang prinsesa. Excuse me, ampon lang siya dito. Palamunin. Katrina. Ang saway ni Tita Lorna ay parang bulong na lang sa hangin. Dahil isang mas malakas at mas mabigat na boses ang pumuno sa buong sala. Hayaan mo na iyang mga bata, Lorna. Si Tito Ramon, ang asawa ng kanyang tiyahin, ay lumabas mula sa kwarto nito. Hindi man lang nito tinapunan ng tingin si Ara. Ang mga mata nito ay nasa nanonood na telebisyon. Tama naman si Katrina. Swerte na nga iyang pamangkin mo at may natutuluyan siya. Ang paglalaba lang ng damit, di niya pa magawa. Iyon na iyon. Ang hatol. Walang apela. Nakita ni Ara ang pagbagsak ng mga balikat ng kanyang tita Lorna, ang pagkatalo sa mga mata nito. At sa sandaling iyon, mas sumakit pa iyon para kay Ara kaysa sa mga salita ni Katrina. Ang makitang ang kaisa-isang taong kumakampi sa kanya ay wala ring magawa. Hindi na nagsalita si Ara. Tahimik niyang dinala ang bestida sa labahan. Habang nagkukusot, hindi ang dumi ng damit ang gusto niyang alisin, kundi ang bigat sa kanyang dibdib. Ang pakiramdam na isa siyang estranghero, isang pagkakamali sa loob ng bahay na dapat sana ikanlungan niya. Pagkatapos maglaba, pumasok siya sa maliit niyang kwarto. Pakiramdam niya ay sinasakmal siya ng 4 na sulok ng silid. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo kahit saglit lang. Kinuha niya ang susi ng kanyang luma at kakarag-karag na motorsiklo. Ang kaisa-isang bagay na masasabi niyang tunay na sa kanya, naipundar niya mula sa mga sahod niya sa kung ano-anong trabaho bago siya tuluyang nawalan. Hindi na siya nagpaalam. Dahan-dahan niyang itinulak ang motor palabas ng gate bago ito pinaandar. Ang ingay ng makina ay musika sa kanyang pandinig, ang tunog ng pansamantalang kalayaan. Pinatakbo niya ito ng walang patutunguhan, hinahayaang dalhin siya ng kalsada kung saan man.
Ang hangin na humahampas sa kanyang mukha ay tila nagbubura sa kanyang mga alaala. Ngunit tulad ng laging nangyayari, ang langit ay nakisabay sa kanyang kalungkutan. Nagsimulang pumatak ang ambon na mabilis na naging isang malakas na buhos ng ulan. Sa loob lang ng ilang minuto, basang-basa na siya. Ang lamig ay tumatago sa kanyang damit hanggang sa kanyang mga buto. At para lalong kumpletuhin ang kamalasan ng araw niya, biglang umubo ang makina ng kanyang motorsiklo. Isang beses. Dalawa. Hanggang sa tuluyan na itong namatay. Huwag ngayon, parang awa mo na. Huwag ngayon, bulong ni Ara sa sarili habang paulit-ulit na sinusubukang paandarin ito. Pero wala. Sumuko na ang matanda niyang sasakyan. Nasa gitna siya ng isang kalsadang hindi niya kabisado. Madilim. Malakas ang ulan. Walang masisilungan. Napayuko na lang siya sa manibela at doon, sa wakas, bumigay na rin siya. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay malayang dumaloy, humahalo sa tubig ulan sa kanyang mukha. Wala nang nakakakita sa kanya. Wala nang husga. Siya na lang at ang kanyang bigat na nararamdaman. Ilang minuto siyang nanatiling ganoon, nanginginig sa lamig at sa awa sa sarili. Hanggang sa isang pares na nakakasilaw na ilaw ang tumapat sa kanya. Isang sasakyan ang huminto sa kanyang tabi. Kinabahan si Ara. Hinigpitan niya ang hawak sa manibela, handa sa kung anuman. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaki ang bumaba, may hawak na malaking payong. Mabilis itong lumapit sa kanya, at ipinayong ito sa kanya para hindi na siya lalong mabasa. Miss, kailangan mo ng tulong. Ang boses ng lalaki ay malalim at kalmado. Hindi ito tunog mapanganib. Tumingala si Ara. Sa dilim at sa harang ng ulan, ang una niyang napansin ay ang mga mata nito. May mga guhit na sa gilid, mga matang nakakita na ng maraming bagay, pero puno ng sinserong pag-aalala. Mukha itong mas matanda sa kanya, marahil nasa 38 o 40 na. Sira po yung motor ko, nauutal niyang sagot. Tingnan ko. Hindi na ito nagtanong pa. Ibinigay nito sa kanya ang payong at walang alinlangan na sinuri ang makina ng kanyang motor. Nakasuot lang ito ng simpleng t-shirt at maong, at ang mga braso nito ay matipuno. Ang mga kamay nito, kahit sa madilim, ay halatang sanay sa langis at grasa. Ilang saglit lang itong nagkalikot. May kinuha itong kung ano mula sa bulsa, may kinalabit, may inikot. At sa isang subok lang, umandar muli ang motorsiklo. Hindi makapaniwala si Ara. Paano? May naipit lang na dumi sa daluyan ng gasolina, sabi ng lalaki, na ngayon ay nakatayo na ulit at basang-basa na rin. Umiti ito ng bahagya. Okay na yan. Makakauwi ka na. Magkano po? Tanong ni Ara, kinakapa ang kanyang bulsa, kahit alam niyang wala siyang pera. Umiling ang lalaki. Huwag na. Ingat ka na lang sa pagmamaneho. Madulas ang kalsada. Tumalikod na ito at nagsimulang maglakad pabalik sa sasakyan nito. Natulala si Ara. Sa isang araw na puno ng kasamaan at sakit, isang estranghero ang nagpakita sa kanya ng kabutihan. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sandali po, pahabol niya. Lumingon ito. Sa hiya at pagkalito, at sa sobrang pasasalamat, isang salita ang kusang lumabas sa bibig ni Ara. Isang salitang dala ng respeto sa edad at sa tulong na ibinigay nito. Salamat po, Tito. Nakita ni Ara ang pagtigil ng lalaki. Kahit sa layo, nakita niya ang bahagyang pagkibot ng mga labi nito, isang ngiti na hindi niya maintindihan kung natatawa ba o ano. Pagkatapos ay tumango lang ito, sumakay sa sasakyan, at umalis. Iniwan si Ara na nakatayo sa gitna ng ulan, hawak pa rin ang payong, at ang salitang Tito ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Tito. Napangiti si Cardo habang binabaybay ang madulas na kalsada palayo. Ang isang salitang iyon ay tila musika na pumutol sa monotonong tunog ng pagpatak ng ulan sa windshield ng kanyang lumang pick-up truck. Ilang taon na rin siyang hindi tinatawag ng ganoon. Sa mundo niya, siya si Isa Ricardo, Jim Del Mar, o T-Boss. Ang salitang itito ay may dalang init, pamilyaridad, at isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, pagiging simple. Muli niyang naalala ang mukha ng dalaga. Basang-basa ng ulan, namumula ang mga mata na halatang galing sa pag-iyak. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may nakita siyang kakaiba.
Isang uri ng katatagan na hindi sumusuko kahit na ang buong mundo ay tila laban sa kanya. Isang bagay na pamilyar. Isang bagay na hinahangaan niya. Ang itsura niya ay kumurot sa isang bahagi ng puso ni Cardo na matagal na niyang ibinaon at tinabunan ng semento. Huminto siya sa isang tabi, hindi pa handang umuwi sa malaki at tahimik niyang bahay. Pinatay niya ang makina at ipinikit ang mga mata. Agad siyang dinala ng kanyang alaala, pabalik sa isang gabing halos kasing ulan ng gabing ito, 5 taon na ang nakakaraan. Ngunit sa gabing iyon, hindi siya nakasuot ng t-shirt at maong. Nakasuot siya ng isang mamahaling suit, at ang pick-up truck na ito ay napapalitan ng isang itim na luxury sedan. Nasa loob siya nito, basang-basa rin, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa tiyampag na sinadyang itapon sa kanya. Ricardo, grow up. Ang boses ni Isabella, ang kanyang nobya, ay matalas at walang anumang pagsisisi. Hindi na uso ang pag-ibig lang. Kailangan ko ng seguridad. Kailangan ko ng kapangyarihan. At ang ibinibigay ng pamilya niya ay higit pa sa kaya mong ibigay. Nakatayo si Isabella sa tabi ng isang lalaking mas matanda pa kay Cardo, isang kilalang business tycoon na katunggali ng kanyang ama. Ang singsing na ibinigay ni Cardo sa kanya ay wala na sa daliri nito. Pero ikakasal na tayo, halos pabulong na sabi ni Cardo, hindi makapaniwala sa nangyayari. Mahal kita. Tumawa si Isabella, isang tawang malamig at walang kaluluwa. Mahal? Ricardo, mahal ko ang mga bagay na nabibili ng pera. At sa huli, mas marami siyang pera kaysa sayo. Iyon ang gabing nagpabago sa lahat. Ang gabing iyon ang nagtulak sa kanya na iwan ang kanyang toring-garing sa Makati, ang kanyang pangalan, ang kanyang pagiging si Ricardo Del Mar. Nagtayo siya ng isang pader sa paligid ng kanyang puso at nagtago sa likod ng pagiging si Ricardo, isang simpleng mekaniko sa isang tahimik na barangay. Dito, walang nakakakilala sa kanya. Dito, ang halaga niya ay hindi nasusukat sa laman ng kanyang bank account, kundi sa abilidad niyang magkumpuni ng sirang makina. Dito, ligtas siya. O iyon ang akala niya. Ang dalagang iyon kanina ang lungkot sa mga mata niya ay totoo. Hindi iyon kayang pekin. Kinabukasan, maaga siyang nagbukas ng kanyang talyer. Ang amoy ng langis at bakal ay pamilyar at nakakapagpakalma. Sinubukan niyang isantabi ang mga alaala ng nakaraang gabi, ngunit pabalik-balik sa isip niya ang imahe ng dalaga. Hindi man lang niya naitanong ang pangalan nito. Sa paglipas ng umaga, isang anino ang tumakip sa sikat ng araw sa bukana ng talyer. Nilingon niya ito at doon nakatayo ang dalaga. Hindi na ito mukhang kaawa-awa. Nakasuot ito ng simpleng damit at sinelas, tuyo na ang buhok na nakapusod, at maihawak na isang paper cup. Sir, pag-aalinlangan nito. Mukhang naalala na nito ang sinabi kagabi at nahiya nang tawagin siyang itito. Ngumiti si Cardo. Cardo na lang. Ara po, pakilala nito, isang mahiyain na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Para po sa inyo. Iniabot nito ang paper cup. Nang kunin ito ni Cardo, naramdaman niya ang init nito. Kape. Salamat sa tulong niyo kagabi, Cardo, sabi ni Ara, ang tingin ay nasa sahig. Pasensya na rin po sa tinawag ko sa inyo. Nakakahiya. Wala iyon, sagot ni Cardo, inaalis ang takip ng tasa. Ang bango ng kapeng barako ay umalingasaw. Pareho lang naman na may o sa dulo. Cardo, tito okay lang. Napangiti si Ara, at sa pagkakataong ito, umabot iyon sa kanyang mga mata. At para kay Cardo, mas maliwanag pa iyon kaysa sa sikat ng araw. Sige po, mauna na ako. Dinala ko lang po talaga yan, sabi ni Ara, handa nang umalis. Teka, pigil ni Cardo. Masarap to, pero mas masarap to kung may kasamang pandesal. Itinuro niya ang isang maliit na tindahan sa kanto. Samahan mo akong mag-almusal. Nagulat si Ara, pero sa huli ay tumango rin. Habang kumakain sila sa isang maliit na mesa sa labas ng talyer, mas nakilala ni Cardo si Ara. Nalaman niyang nakatira ito sa malapit, sa bahay ng tiyahin nito. Hindi ito nagbigay ng maraming detalye, ngunit sa mga saglit na pag-aalangan ito, at sa panandali ang paglungkot ng kanyang mga mata, nahulaan ni Cardo na hindi simple ang buhay nito. Bumalik si Ara sa bahay na may kakaibang gaan sa dibdib. Ngunit ang gaan na iyon ay agad na naglaho nang makita niya si Katrina sa sala, kausap na naman ang mga kaibigan nito sa video call. You won't believe it.
A boyfriend just sent me new bag. It's the latest from Paris, tili ni Katrina sa cellphone, sinisiguradong maririnig ito ni Ara. He's so sweet. Unlike other people dyan na umaasa lang sa awa. Kawawa naman hanggang tingin na lang sa mga magagandang bagay. Hindi pinansin ni Ara ang parinig. Dumiretso siya sa kusina para maghugas ng pinagkainan. Narinig niya ang mga yabag ni Katrina papalapit. Saan ka galing? Tanong nito, ang boses ay puno ng hinala. Diyan lang, maikling sagot ni Ara. Diyan lang. Nakita kita kanina, may kasama kang lalaki. Sa talyer. Huwag mong sabihing yung matandang mekaniko na iyon ang bago mong target. Grabe ka, Ara. Wala ka na bang makitang mas bata at mas may itsura? Napatigil si Ara sa paghugas. Wala kang pakialam, Katrina. Oh, care. Kasi nakakahiya ka. Nakatira ka sa pamamahay ko, tapos makikipaglampungan ka lang sa kung sino-sinong dukha dyan. Hindi na nakapagtimpi si Ara. Hinarap niya ito, may bula pa ang mga kamay. Mabait siyang tao. Tinulungan niya ako. Tinulungan o tinukso. Baka naman may bayad yung tulong niya. Isang malutong na sampal ang handa ng dumapo sa pisngi ni Katrina, ngunit napigilan ito ni Ara sa hangin. Nanginginig ang kanyang kamay. Hindi. Hindi siya bababa sa level nito. Hindi lahat ng tao katulad mo, Katrina. Hindi lahat ng bagay ay may presyo. Tinalikuran niya ito at mabilis na pumasok sa kanyang kwarto. Iniwan si Katrina na gulat at lalong nagingit-ngit sa galit. Sa labas, sa di kalayuan, isang sasakyan ang dumaan. Si Katrina, na sumilip sa bintana, ay nakita ang pagdaan ng motorsiklo ni Ara. Sinundan niya ito ng tingin at nakita niya itong huminto sa tapat ng talyer. Nakita niya si Ara na masayang kumakaway sa mekanikong abala sa ilalim ng isang kotse. Isang ngiti ng panunuya ang gumuhit sa labi ni Katrina. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Kung hindi niya kayang saktan si Ara sa loob ng bahay, marahil ay kaya niyang sirain ang anumang kasiyahang natatagpuan nito sa labas. Samantala, sa talyer, ininom ni Cardo ang huling lagok ng kape. Napangiti siya. Ito ang pinakamasarap na kapeng natikman ko, bulong niya sa sarili. Dahil hindi lang ito kape. Ito ay pasasalamat. Ito ay sinseridad. Mga bagay na hindi na bibili ng pera. Mga bagay na akala niya ay hindi na niya muling matitikman. Ilang araw ang lumipas na tila mailihim na kasunduan ng kapayapaan sa pagitan ni Ara at Katrina. Hindi na siya masyadong pinapansin ang pinsan niya, na ikinapagtaka ngunit ipinagpasalamat ni Ara. Ang mga umaga niya ay nagsisimula sa isang mabilis na pagbisita sa talyer ni Cardo, dala ang isang tasa ng mainit na kape. Ang 5 minutong pag-uusap nila tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan, ang panahon, ang nakakatawang pusa na laging tumatambay sa talyer, ang lumang kanta sa radyo, ay naging panggatong niya para harapin ang buong araw. Si Cardo, sa kanyang katahimikan at simpleng kabaitan, ay naging isang angkurang hindi niya alam na kailangan pala niya. Isang hapon, pag-uwi ni Ara mula sa paghahanap ng trabaho, nadatnan niyang bukas ang pinto ng kanyang kwarto. Pumasok siya at agad na napansin ang pagbabago. Ang mga gamit niya ay tila may naghalungkat. Ang maliit niyang aparador ay bahagyang nakaawang. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Dali-dali niyang sinuri ang kanyang mga gamit. Wala namang nawawala. Ang kaunti niyang damit ay nandoon pa rin. Ang mga lumang libro. Ang kanyang diploma. Ngunit nang dumako ang tingin niya sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kanyang kama, ang kanyang mundo ay gumuho. Nandoon, basag at nagkalat sa sahig, ang kaisa-isang bagay na mayroon siyang tunay na halaga. Isang lumang picture frame na yari sa kahoy. At sa gitna ng mga bubog, nakasubsob ang larawan ng kanyang mga magulang, nakangiti. Ang huling larawan nilang magkasama bago sila pumanaw sa isang aksidente. Napaluhod si Ara. Nanginginig ang mga kamay niyang pinulot ang punit-punit na litrato. Isang butil ng luha ang pumatak dito, sinundan ng isa pa, hanggang sa naging isang walang tigil na agos. Ang sakit ay hindi lang kirot, ito ay isang pisikal na pagdurog sa kanyang puso. Oops, sorry. Ang boses ni Katrina ay nagmula sa pintuan. Nakasandal ito doon, may hawak na nail file, at may isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Nadulas lang sa kamay ko habang naglilinis ako. Alam mo na, ang luma kasi, madaling mabasag.
Tumingala si Ara, ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit at pighati. Sinungaling! Alam kong sinadya mo to. Bakit, Katrina? Bakit? Nagkibit balikat lang si Katrina. Bakit? Kasi naiinis ako sa'yo. Naiinis ako na kahit anong gawin ko, lagi kang mukhang kaawa-awa. At naiinis ako na may mga taong nauto pa rin sa pagiging martyr mo. Yung mekanikong yon, nakita ko kayo. Akala mo siguro may nahanap ka ng tagapagligtas, no? Hindi ka nababagay maging masaya, Ara. Tandaan mo yan. Ang bawat salita ay isang sampal. Isang sampal na mas masakit pa sa pisikal. Sa wakas, naintindihan ni Ara. Hindi ito dahil sa inggit sa materyal na bagay. Ito ay isang malalim at maitim na galit na hindi niya kayang unawain. Hayop ka, halos pabulong na sabi ni Ara. Ang pag-amin sa mukha ni Katrina ay parang isang switch na nagpabago sa lahat sa loob ni Ara. Ang pighati ay naging yelo. Ang mga luha ay tumigil. Ang nanginginig niyang katawan ay tumatag. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanya. Ano ka ba, Katrina? Anong ginawa mo? Ang sigaw ni Tita Lorna ay umalinggaw mula sa likuran ni Katrina.